Thank you. Alright, let's have more. We will have more opportunities for photos later. Let's have a seat. Tupuna po muna tayo. Hello. Hello naman yun. Hello. Okay, bati muna tayo sa ating mga kasamahan ngayon at nanonood sa ating live stream. Seth. Hello po sa lahat, sa mga nandito po, mga kaibigan namin. Sa mga makakanood po na ito, hello po sa inyo, yung mga kapamilya, kami po ang sinisok. Yes, sir. Francine. Good evening po, everyone. Ready po ako sa Ready na, ha? Wow. JC. Hi, good evening everyone, friends from the media, our viewers. Masaya-masaya kami na makakasama natin kayo ngayon and I hope you guys enjoy. RK. Magandang gabi po sa inyo. Kuya RK daw pala, sabi kanina. Thank you, Will. So yun, sa mga friends natin from the media and sa lahat ng nakatuloy kayo, magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you for joining us. Blonde Era, Shaina Magdayaw. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you for making time. Kung nakasama namin kayo dun sa premiere, maraming salamat. Dahil hanggang ngayon, nandito pa rin ang support ninyo sa amin sa aming show na pinakikirahan. So, thank you. Jessie Mendiola. Hello, good evening po sa inyong lahat. Our beloved media. Magandang gabi po. Thank you for being with us. Dito ka talaga sa QI. Diba? Immersive media. Kakaiba. So, thank you so much for being with us today. Umikot kami kanina, set tour kami. Yes! Jeff! Ayan, again, good evening at maraming po salamat sa support nyo at again, sana hanggang dulo support. Alright, Season 2. Before we begin with Season 2, kamusta yung experience nyo with Season 1? How was it? Francine and Seth, kayo muna. Sa totoo lang, yung unang-una, bago po kami magsimula, sobrang kinakabahan. Ako, kaming dalawa. Si Francine, siya yung mas nauna mag-taping. Okay. Kesa sa akin. So may head start na siya. Oo, siya yung parang mini-message na lang, kinakamusta sa taping, kamusta, independent. Tapos, syempre, yung team din, JRB Production, first time lang din namin mga ka-work, yung lahat ng directors po namin, first time din namin mga trabaho. So, para sa amin talagang nakaramdam kami ng kaba talaga. Kaba, takot, pressure. Pero nung ginagawa namin until now, till today, sobrang daming na buong pagkakaibigan, samahan, and minsan kung kakausap ko ni Kuya Jeff, sabi namin, Kuya Jeff, parang tagal lang natin nagsisimula, parang minsan dahil punong-puno ng aral, yun ang pinaka-nagustuhan ko dito sa set na to. Sobrang aral, alam to ng mga directors namin na sobra kami sobra kami gahol matuto, gahol makapulot ng aral. Hindi na sa mga directors, mga naka-excel na rin po namin. So para kayong sponge dito ng tagam ng wisdom, ng learning. So yun yung namin, yun yung first na naramdaman namin dito. And ngayon, season 2 na tayo. I know. Francine, do you share the same sentiment? Ako po yung talagang pinaka-kinabahan. Kasi kasama po ako sa mga day 1 agad. Kami po nila Tita Lon, sila Kuya Jen, tapos si Kim, pamangkin ko. Dito po masasabi ko na sa season 1, marami po akong natutunan. From our directors, sa mga staff sa buong production, sila po talaga yung teachers namin dito. Nakikita ko nga po na maraming nakaka-represent at nakaka-recognize ng maturity ng actor namin, and we owe it to JRB Production, kina-direct po talaga. And of course, sa mga group ng mga co-actors namin, kasi iba na yung pressure namin pag kina-direct, tapos sa kanila pinapagaan nila, kaya mas nagiging fun yung trabaho. Alright, so Jay, tinamit din namin din sa mga directors namin na talagang kinakabahan kami. Talagang and that's okay, di ba? Sobrang as in, na-intimidate kami, sobrang parang naramdaman namin kung saan kami pupunta. Okay. Naramdaman namin kung ano yung pupuntahan namin, kung saan kami. Para sa amin, yun yung hinahanap namin. Wait, okay yan, pati simula. Hanggang ngayon ba kinakabahan pa rin?
Meron pa rin naman. Meron pa rin. Hindi nawawala yung kaba eh. Hindi nawawala kasi ginagawa sa amin, syempre, kami, hindi lang iniisip namin sarili namin. Iniisip namin yung buo, yung sins of the Father. Syempre, yung pressure nun sa amin, talagang hindi mawawala, hindi may iwasan. Pero good yun para ma-maintain yung core namin dito sa Mas madaldal na kala Direct FM. Dati hindi talaga. Yung mga first week namin na nag-TV. Tahimik, no? Tahimik talaga. Sobrang, ayaw wala. Ngayon, ano na, madaldal na, mas nakakapag-open na ako. That's Kami, good. Direct. Lalo mo sa kanya, ngayon po, pag lumalapit po ako sa kanila, spray po ako ng alcohol. Ha! Ganun na po. Dinidisinfect ka. Opo, sinisinfect niya ako. Pero yun po, yung kaba, hindi naman po yung nawawala sa akin. Kasi lagi naman kami, parang ako po, at least for me, lagi feeling ko parang day one pa rin. Yun po. Alright. Jessie, ikaw naman. Sa pagbabalik mo, may kapatid. Oo, meron talaga. Pero ngayon, Kabado pa rin ako pag eksena. okay. Kasi very unpredictable din yung scenes ko. Okay. Yun nga, kami dito sa show na to, ang JRP, productions, of course, and the rest of ano talaga, we love to feel our audience. So, pinupulsuhan talaga namin kung ano yung gusto nila. And I think yun din yung advantage ng hindi can't show. Kasi kahit pa paano yung revisions, nakakatulong siya, mas mabigyan ko players yung show. Right. Nagkakaroon ng dagdag, nagkakaroon ng mas malaman ng mga eksena. Saka pwedeng magpasok ng current Yes! news or events or Yes, very current. parang a new scam na na-discover, di ba? New characters. RP, diba? Parang, kumbaga, sorry for the term, pero parang pabago yung show. Okay. Nakakatuwa lang din kasi it's first time ko actually, nagulat ako na very collaborative pala yung experience sa JRP. Kasi, Derek J, yes! Parang nga si Derek J. And, Dinala ka na niya? yes! Oh! Diba? Siya din pa umuupo sa editing. I know. Nakakatuwa kasi yung nakikita mo yung growth ng mga kasama mo sa show, sa industry, and I'm really happy na our industry is opening up. Pag may concerns ka sa production, sa story, all we have to do is talk to the production and talagang papakinggan ko din natin. I'm really grateful for the growth of the show also, the growth of the characters, and I can't wait na mapanood ng ating mga kapamilya buong. Kasi Yun na. marami pang nakakakabang. Mamaya, pag-uusapan natin yan. RK Shaina, kamusta? Season 1, how would you assess how your characters or the story went? I know, di ba? Paano ko ba sisimulan? Mahirap kasi yung role. Hindi siya like what I said, kaya rin siguro napayes ako dito sa show na to. Because isa siyang character na hindi ko pa nagagampanan ever. But also personally, as an actress, natutuwa ako because it's a collaboration sa mga artista na mga nakatrabaho ko na from way back. Like CJ, I think we've grown talaga because the last time na nagkatrabaho kami was years ago for Nathaniel. So, ang tagal-tagal na. So yeah, I think na-appreciate ko yung collaboration kasi there's always something new. And syempre, bawat tao na nakaka-eksena mo, nakaka-contribute yun sa magic ng show. So that's for my role. Pero syempre, to be part of a show that speaks to the audiences, parang feeling ko to our viewers, sobrang importante yun ngayon. So, kailangan natin yung mga shows na kagaya nito, na parang siyang advocacy. Right. Diba? Hindi lang siya napakasimple. Entertainment. Yes. Although there's really nothing wrong with that. But, you know, gusto natin na magbigay ng mas relatable pang material sa Mas may ating mga purpose. ano. Yes. To educate them also, mas lalo na sa mga, yan, right now, yung mga na-scam, and unfortunately, maraming mga krimen na nangyayari pa rin sa ating mundo, not just in the Philippines, na marami pa kaming itatako. Season 2 will actually be more challenging for Attorney Lea kasi parang ngayon pa lang din umiinit ang mga eksena.
at ngayon pa lang nag-unfold. So, also just looking forward to collaborating with my co-actors. Mamaya may question ako tungkol dyan, pero mamaya na. Si RK muna. Season 1, how was it for you? Season 1, syempre in every project naman na sisimulan mo, hindi nawawala talaga yung kapay. Kasi ako rin, kakabalik ko lang yung teleserye. Nakakapagay. And syempre relationship building yan with your co-actors, it's my first time working with JRP Creative Productions. Meron reunion, meron yung first time na trabaho sa mga director, yung artista. So, hinahanap mo lang talaga kung saan ka mag-fit dun sa puzzle. And as you go along slowly, yung nag-realize mo, and You find your rhythm, yung workflow, and nakikilala mo yung mga kasama mo. And it's a good feeling na somehow napupunta ka dun sa magandang flow na yun. And that's why we give it up bulletproof kasi it has been a blast. Season 1 was challenging, but at the same time, it's very rewarding. Kasi meron kaming mission eh. Diba? It's sabi nga na siya, meron siyang mission to make people aware of these things. And every time pupunta kami sa set, every time may binubuo kaming taping sa isang araw, nandun, yun yung drive natin, motivation natin to make everything better for the audience and for the people that we've done. So it has been a blast and we're very much looking forward for book 2. Sabi nga ni Joel Diaz kanina, book 2 will be wild. Sabi niya gano'n. JC, kamusta? Season 1. Consistent yung hair, right? Ang tough sa maintenance. Parang kayo. May ate kasi yung salon yung mag-asawa. Book 1, we really started the show really high. Sa mga eksena, sa performances, sa story. Kung napanood niyo from day 1, yung intensity namin, if I could rate it, it's like 9 out of 10. Ganun na siya kataas. And I am honestly kinakabahan para sa book 2 kasi parang ano pa ba yung ibibigay namin. Si Jet, gumawa niya siya ng 1 versus 100. That is so tough. Napakahirap ng ginawa niya ngayon. Para sa book 2, ano pa? So, yun yung inaabangan namin talaga. But, working with the creatives and with our directors and especially kay Jet, we know na, alam mo yan, maganda yung patutukuhan ng story namin. Marami kaming mga tinatakil na very relevant na pati kami mga actors were very interested to do the scenes talaga kasi alam namin na makaka-relate talaga yung mga tao dito. As per my character naman, I am totally enjoying my character. Right hand ka ni di ba? Di Kuya Joko. Yeah. I fully embraced my character as the killing machine of Kuya Joko. This is my first time to portray a character like this. Kaya nga very grateful ako sa JRB Creatives and sa mga directors namin for making this happen. Tinulungan nila ako i-mold itong character ko na maging ganito. Happy ako kasi we are all, hindi lang ako, but we are all receiving good feedback sa mga viewers natin. Tuloy-tuloy lang yung excitement na nararamdaman nila for us. So kami naman, ganado talaga kami na alam mo. Tsaka with Gerald, nagsiset siya ng tone, na really high tone for everyone. If this is his performance, kailangan we have to keep up. Alam mo yan, yun yung challenge for everyone. And sa tingin ko lahat kami sumusunod talaga sa leadership niya. And that is one thing na alam mo yung kinagandahan sa attitude ni Gerald kasi lahat kami na kukuha niya na let's do this all together, reunite, we make this happen. Galingan natin lahat para sa ikagaganda na show. Jay, ang laki kasi ng cast doon. This is the 4th batch na tinawag natin for today. Challenge ba yun sa buong production na ganito kalaki yung mga artistang involved in this project? Challenge, in a way, yes. Kasi syempre kailangan integrate lahat, kailangan buo yung bawat character. And
magaling yung team. Magaling yung creatives nila. As an actor, parang ako nasa playground, parang nasa Disneyland. You get to work with actors like this. Everyone's professional, everyone comes ready. Mahal nila yung ginagawa nila, di ba? I've worked with people na they're just there to be there. And I've worked with people like them na talagang passionate at may para sa akin, may passion for the craft, for the work. Sabi ko, ang ganda ng mga sinabi ni JC, but you know, I do try to set at home. But again, how blessed am I to be able to work with si Tito Philip, lahat si Lord, with our directors and everything. I don't know. I think may nagawa ko tama sa buhay ko para makarating ako dito sa sitwasyon na to. And even the young man, grabe. Napansin sila sir. Minsan tinitingnan ko lang sila kasi syempre parang 19 years ago, ako yun eh. So, to see yung passion nila, gusto pa nila mag-evolve. Si Francine, medyo sa first week namin, di ba, medyo daring, pwede ba sabihin medyo daring yung, I don't know kung nakagawa siya ng ganyan before, but for her to accept that, that's a big challenge para sa kanya. And Seth is also involved in. Yeah, ako naman, as the lead, as the #1 on the call sheet on paper, I just try to set the tone, but everyone's amazing. Okay, season 2, ano mangyayari sa mga characters ninyo? Saan na pupunta without spoiling or giving away too much? Kuya R.A., saan pupunta ang character mo? There's a lot of whys things sa character. Bakit ganun siya? Bakit ganito yung naging takbo ng character niya sa season 1? As for Johnny,